So mga par, matapos nga po mapabalita na hindi pa na-renew ang kontrata ng ating pambato na si Carl James Martin sa MP Promotion, matapos ang naging laban nito sa Trilla in Manila, formal naman po nagpahayag ang ating pambato na si Martin na gusto daw nito makalaban si Naoya Inoue sa bakbakan. Ready na daw siya na labanan si Inoue. Well, sa totoo lang mga idol, suportado natin ang gustong mangyari ni Wonderboy na makalaban si Inoue. Pero base sa fight plan ni Inoue mga idol, masasabi natin na malabo na talaga makalaban ni Martin ang Japanese Monster. Prangka kasi na sinabi ni Inoue mga idol na ngayong taon daw 2 beses lang ito lalaban. Isa kalaban si Junto Nakatani. Kapag nanalo ito mga idol, aakyat ito ng featherweight. Pero sakaling matalo ito mga boss, ganun pa rin maghabol si Inoue ng rematch kay Nakatani. Isang paraan lang talaga mga idol para makalaban ni Martin itong si Inoue. Umakyat din ito ng featherweight. Abangan niya si Inoue doon. Posible kasi mga idol na kumuha muna si Inoue ng tune-up fight bago lumaban ng title fight. Pero gayon pa man mga idol, mas gusto talaga natin manatili si Wonderboy sa 122 pounds. Malaki talaga ang tiwala natin mga idol na maging kampiyon si Martin dito kapag binakantin na lahat ni Inoue ang titulo. Pero kung pangarap talaga nito makalaban si Inoue, suportado talaga natin si Martin. Pero kailangan talaga nito mga idol magpakitang gilas muna sa bakbakan para masabi na deserving ito makalaban si Inoue. Samantala pinatunayan naman po ni Ryan Garcia mga idol na hindi ito nang dahil sa naging laban nito kontra kay Devin Haney. Wala daw siya ginamit na bawal na gamot para may panalo ang laban. Sumalang kasi si Bagito mga idol sa lie detector test kung saan mga boss, totoong sinabi ni Ryan na hindi talaga ito gumamit ng kahit anumang gamot sa laban kay Haney Boy na para sa kanya mga idol. Na-contaminate lang talaga ang sample na binigay nito sa BADA. Well, sa totoo lang mga boss, kahit merong mental issue itong si Ryan Garcia, hindi talaga natin nakikita na gumamit ito ng bawal na gamot sa bakbakan. Nagnegatibo kasi ito mga idol sa BADA testing na 3 beses isang buwan bago ito mapalaban kay Devin Haney. Tapos sa huling urine test nito mga idol, pagkatapos ng laban, nagpositibo ito sa Ostarin. Sino ba naman ang syunga na tao mga boss na maglalagay ng Ostarin sa kanyang katawan isang araw bago ang laban? Na ayon sa mga eksperto mga idol, ang Ostarin magiging epektibo lamang kung buwan na ang pag-inom mo sa gamot. Lumaki lang talagang issue mga boss dahil binugbog nito si Boy Ilong na akala ng lahat mananalo sa bakbakan nila. Did you cheat during the Devin Haney fight? No. True. Okay. Sa kabilang banda naman mga idol, Boboy Fernandez. Sinabi na walang silbi daw ang body armor na suot nito matapos ang training nila ni Manny Pacquiao dahil tumatagos pa rin daw sa katawan nito mga idol ang lakas ni Boss Manny. Hindi daw nito kaya tumagal sa suntok ni Pacman kahit meron pa ito body armor at taba sa kanyang tiyan. Well, believe talaga tayo kay Coach Boboy mga idol dahil ilang taon na nito tinitiis ang hagupit ng kamao ni Pacman. Sampas pa lang ni Boss Manny mga idol, tunog maso na talaga. Yan. Wala makakapag katawan ko, lumulusot pa nga. Gokot!